Panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ako po si Jackie Lizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikat nating balita, Transport Summit nagbigay pag-asa sa pagbibigay ng prangkisa sa transport operators. Rutang Bulalakaw-Katiklan bubuksan na sa huling kwarto ng taon. Gaganap sa Rescue Capabilities Demonstration, nagsasanay na. Kapitolyo sasailalim na sa bagong information system. Hiling na referees training sa Bako, tinugon. At pangalawang pagsusubasta ng mga delinkwenteng ari-arian isasagawa sa Agosto. Sa detalye ng ating mga balita, hindi maikakaila na sa dinami-dami ng mga sasakyan ngayon sa lalawigan, marami pa rin dito ay mga kolorum. Sa kabilang banda, ang transport operators patuloy na ikinakatwiran ang hindi pagre-release ng prangkisa ng LTFRB, kaya di umano marami ang kolorum pa ng mga sasakyan. Subalit sa ginanap na Transport Summit, tila nabigyan ng pag-asa ang mga transport operators na mabigyan na ng prangkisa at linya ang mga ito. Lamang kinakailangang susunod sila sa mahigpit na pagpapatupad ng mga bagong pulisiya na ipatutupad sa lalawigan. Alamin natin ang detalye niyan sa balitang tinutukan ni Hernan Espiritu. Malaking pag-asa na mabigyan ng prangkisa at linya ang humit kumulang sa 1,000 operator ng mga kolorum na pampublikong sasakyan tulad ng utility van, jeepney, multicab at trucking services na bumibiyahe sa iba't ibang ruta sa Oriental Mindoro at maging sa labas ng lalawigan at vice versa. Ito ang naging sentro ng dialogo na pinangunahan ni Gobernador Alfonso B. Umali Jr. sa lahat ng pamunuan ng mga grupo ng pampublikong sasakyan sa isinagawang Transport Summit sa Kapitolyo noong Hulyo 8. Sa pagpupulong, ipinarating ng mga transport group kay Governor Umali at sa mga konsernadong ahensya ang kanilang mga hinaing upang maisaayos ang mga kinakaharap nilang suliranin. Kaugnay nito, napag-alaman ng KPSM na nakipag-usap muna si Gobernador Umali kay Department of Transportation and Communication, Secretary Joseph A. Abaya, upang humingi ng tulong na mabigyan ng kaukulang prangkisa at linya ang mga kababayan niyang nangangailangan nito sa lalawigan. Dapat dito tinitimbang lahat ng interes ng tao, di ba? Ngayon, kung yung makakabuti sa nakakarami, hindi na mapapatuparin natin. Alam mo, masasabi ko lang na umuunlad na tayo bilang isang bansa kung mataas na yung antas ng pagtupad natin sa mga batas natin. Di ba? Iyon ay isang indikasyon ng ating sariling disiplina. Dapat manggagaling sa kalooban natin yun. Ang pinakamagandang protection sa batas ay yung compliant ka. Hindi yung kakilala mo yung hepe o kakilala mo yung director mo. So, makikita naman ng yung mga kinukuha namin mga data na yan, yan ang magja-justify para magbukas ng linya. Kasi kami regulatory agency yun nga, ibabalance namin lahat yan. Baka kung tatanggapin naman lahat yan, lalabas na hindi na profitable, di ba? So yun yung isang purpose ng mga regulatory agencies na makikita na hindi naman cutthroat yung competition. Sa ikabubuti ng nakakarami yun Kasi kung ibibigay mo naman sa lahat, wala naman na matitira na rin sa inyo kung makikita yung masyado ng manipis yung spread, ano? Pero from the figures alone, tama ba yun? 257 units ng van ang bumabiyahe ng walang prangkisa? Tama ba yun? So siguro nga sa mga ganitong pagpupulong, ano, lalo na, mas maganda yan na may mga asosasyon, parang magpipetition tayo sa DOTC na bigyan ng tugon ng mga pangangailangan sa Oriental. Kasunod nito, isinunod ang dialogo sa pagitan ng Pamahalang Panlalawigan, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang pamunuan ng grupo ng transportasyon. Dito, nabigyan ng palugit ang lahat ng may-ari ng mga kolorum na sasakyan na isaayos ang mga kaukulang papeles sa LTO at LTFRB hanggang sa katapusan ng Hulyo ng taong ito, bago muling magsagawa ng operasyon
ng panghuhuli sa mga kolorum na sasakyan sa lalawigan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na tuloy din itong pagpupulong na ito. Malinaw sa sinabi ni Director Peggy na sa aking pagkaunawa ay malaki ang antas na mabibigyan ng prangkisa dito. Tulong ng ating gobernador. Kasi nga, tanda-tanda ko pa nung una pumasok sa LTO, sa dami ng kolorum, hanggang ngayon na yun pa rin. Sabi nga ni Bob last Monday, 2 years na lang ang kwan, yung pa rin prangkisa ang kanyang kwan. Siguro sa pagkakataon ito, masusolusyonan na ito. Dahil alam ko naman ang gusto niyo talagang sumunod din. Kung wala namang prangkisa, doon tayo nagkakaroon ng problema. Subalit ngayon, sa tingin ko, malinaw na sinabi na magkakaroon. Darating ang araw, lahat ng bumabiyahe sa atin dito, talagang legal na may linya na. Hindi na namin kayo magiging problema, hindi nyo na rin kami magiging problema. So, yun ang maganda sana mangyayari dito sa ating probinsya. Na mamalaki natin kahit sa ibang probinsya. Na tayo ay wala ng kolorum dito. Kasama ng punong panlalawigan na nakipagdialogo sina Provincial Administrator Nelson Melgar, LTO Region 4B Director Jesus Mabitog at LTFRB Region 4B Director Robert Peig upang masagot ang mga katanungan at mabigyan ng impormasyon ang mga dumating na operator at driver ng mga sasakyan. Matatandaan na unang naalarma ang mga driver at operator nang maglabas ng kautusan ang DOTC LTO sa unang kwarto ng taong ito na nagpapataw ng mas mataas na multa sa alinmang sasakyan na lalabag sa common violation under Joint Administrative Order 2014-01. Nilalaman ng Joint Administrative Order 2014-01 ang revised Schedule of Fines and Penalties for Violations of Laws, Rules and Regulations Governing Land Transportation. Kabilang dito ang pagmamaneho ng walang lisensya na may kaulukulang multa 3,077 piso at iba pang violation. Samantala, bago matapos ang pagpupulong, hiniling ni P.A. Melgar sa lahat ng mga dumalo sa pagpupulong na makipagtulungan at maging tunay na mga frontliner sa paghihikayat ng lokal at dayuhang turista sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga magiging pasahero at pagsunod sa mga alituntuning dapat sundin sa pagbibiyahe ng kanilang mga sasakyan. Maliban sa Puerto Galera, susunod na kikilalanin bilang tourist capital ng Oriental Mindoro ang bayan ng Bulalakaw. Ang dahilan, nakikita na ng mga dumarayo rito ang pagsisimula ng konstruksyon ng mga estruktura bilang paghahanda sa nalalapit na pag-angat ng turismo ng bayang ito. Narito ang report. Naghahanda na ang pamahalaang bayan ng Bulalakaw para sa nalalapit na operasyon ng Fast Cut sa rutang Bulalakaw-Katiklan na nakatakda sa huling kwarto ng taon. Ayon kay Municipal Administrator Ernilo Villas, inaasahan nila ang pagkakaroon ng spillover ng mga turista mula sa Boracay na dadayo sa kanilang bayan upang mag-explore sa mga gawaing pangturismo na maaaring maibigay sa kanila ng ganda ng kalikasan ng Bulalakaw. Once na nakonektan ko sa Boracay and Coron, may spillover ng mga turista galing doon. No? Kasi yung mga turista, naghahanap pa yan ng bago. And then we have a lot to offer here. From ridge to reef. No? Magiging route ng Pascal? Yeah, Boracay and Coron. Ang Pascat, ngayong most probably mga last quarter, no? October, November, December, o baka nga ubutin pa ng September. Pero most probably October, last quarter of this year, mag-umpisa na ang Pascat ng biyaheng Bulalakaw to Boracay, to Katiklan. Ang 101 million peso Roro Port na ipinagawa ng Philippine Ports Authority ayon kay Villas ay gawa na at nakahanda na para sa naturang operasyon. Nakapaglagay na rin ng isang rampa ang Fast Cut at ginagawa na rin ang karagdagang isa pang rampa para rito. Maliban dito, mayroon pang 120 milyong halaga ng proyekto na bahagi ng proposed 5-year development plan para sa bayan ng Bulalakaw. Bahagi nito ang gagawing konstruksyon ng terminal building sa ina-reclaim na bahagi ng lugar ng pier na may lawak na 4,500 square meters. Nakapropose din ang konstruksyon na ikatlong rampa para rito. Nakaplano rin ang pagdudugsong dito ng karagdagang 60 metro patungo sa dagat
para naman sa long-term plan. Kapag nakompleto ito, sinabi ni Villas na dito na maaaring dumaong ang international cruise ship o isang malaking barko na naglalaman ng hanggang 2,000 hanggang 3,000 pasahero na mga turistang maaaring mag-stop over sa bayang ito. So, kailangan namin ihanda na yung poles namin, yung mga mountain trail at saka yung mga all-terrain vehicle na trail dyan. Ano po yung mga caves. Ang caves, may mga gandang caves dito. May falls. And then, island hopping, beach hopping, snorkeling. Alam mo ba, katatapos lang ng diving expedition ng Department of Tourism. Ang sabi sa aking diving sites ay pang world class ang kanilang assessment. Samantala, nakatakda naman sa unang kwarto ng taong 2015 ang pagbubukas sa bayan pa rin ito ng rutang Bulalakaw-Coron, Palawan and vice versa na inaasahan ding magbubunsod sa pagdayo ng mga magiging spillover na turista ng Coron, Palawan patungo sa bayan ng Bulalakaw. Sinabi ni Villas na sa kasalukuyan pa lamang may mga tumitigil ng investors sa kanyang bayan na naghihintay na lamang ng pagbubukas ng mga nabanggit na ruta. Sa pagbubukas ng mga nabanggit na ruta, inihahanda na rin nilaan niya ang mga tourist spots at tourism activities sa kanilang bayan. Kabilang narito ang island hopping sa 13 islets, ang diving at ang snorkeling. Iba-ibang panahon na ating nararanasan, bagamat maswerteng sa pag-upo bilang punong lalawigan ni Governor Alfonso V. Umali Jr., ay hindi tinatamaan ng malakas na kalamidad ang lalawigan. Hinihikayat pa rin ang pamunuan nito na maghanda sa mga pabigla-biglang pagpapalit ng panahon. At bilang bahagi ng ilunsad na kick-off activity sa pagsisimula ng National Disaster Consciousness Month, na iprinisenta namin sa inyo nitong nakaraang edisyon, naghahanda na ngayon ang mga frontliner ng rescue team para sa unang gawain. Sa pamamagitan ng muling pagtawag ng Office of the Civil Defense at ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office sa pamumuno ni PDRRM Officer Rowena Sanz sa mga kasaping ahensya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nagpresenta ng magiging sitwasyon ang 3 grupo na gaganap sa 3 bubuing senaryo ng krisis at kalamidad na aktwal na ipapakita sa mga tao sa Hulyo 25, nagaganapin sa Calapan City Pier. Ito ay unang gawain na nakalinya sa pambansang gawain para sa pagtataas ng kamalayan hinggil sa nararapat na paghahanda at paglaban sa anumang krisis at kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Ang 3 senaryo ng pinaghahandaan para sa Rescue Capabilities Demonstration sa Hulyo 17 ay ang ship capsizing, bomb explosion at hostage taking. Ipapakita ng PDRRMC sa paggabay ng OCD ang mga tamang pagresponde at ang pagsasagawa rin ng ebalwasyon sa kakulangan pa ng lalawigan sa mga hakbang na kinakailangan at gamit pangkaligtasan. At ang mahalagang gawain ito na magaganap sa Hulyo 25 ay gagampanan ng mga ahensyang kasapi ng konseho na nagsisilbing frontliner ng lalawigan sa mga gawaing pangkaligtasan, partikular sa panahon ng krisis at kalamidad. Susunod! Mas maayos na pangangalaga sa mga pamayanan, hiling ni Vice Gobernador Dolores sa ginanap na PCR kick-off activity ng PNP. Hiling na referees training sa Bako, tinugon. At pangalawang pagsusubasta ng mga delinkwenteng ari-arian, isasagawa sa Agosto. Huwag po kayo maglilipat, ibibigay namin ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik ng KPSM. Ay, mahal ka na ba? Hindi pa nga. Para na sa tindahan, tayo. Fish pato na masarap. Mas malasa sa ulam.
Mga nanay, sa pagkain ng gulay, kalusugay maaasahan. Tanim na gulay sa bakuran, swak na swak sa pangangailangan ng tahanan. naging panauhing pandangal si Vice Gobernador Bons Dolor sa ginanap na PCR kick-off activity ng PNP. Alamin natin naging mensahe niya sa hanay ng mga kapulisan sa okasyong ito. Sa balita ni Beverly Aguila. Pinaigting na samahan ng mamamayan at pulisya para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran ng sambayanan. Ito ang tema ng pagdiriwang ng 19 PCR Month Kick-Off Ceremony
noong 7 ng Hulyo sa PNP Regional Headquarters sa Camp Efigênio C. Navarro sa lungsod ng Calapan. Panauing pandangal sa okasyon, si Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor. Binigyang diin ni Vice Gobernador Dulor ang kahalagahan ng maayos na samahan sa pagitan ng pwersa ng kapulisan at ng mga mamamayan sa pagtitiyak na matatamasa ang kaunlaran ng bayan kasabay ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Hinamon din niya mga ito na maglingkod ng higit pa sa inaasahan ng sambayanan. Because today we are valuing the importance of partnership between the police force and the community we serve. If our community doesn't have the trust on the police officers, will they report to us untoward incidents? Will they tell us this is what is happening in the community? Let peace and progress serve not only as the end purpose, but rather a vehicle and a fertile ground to achieve every citizen's dream. What does it mean? We won't stop by just having peace and progress. Rather, the peace and progress will serve as the vehicle and a fertile ground for all of us to plant and reap the fruits of our labors and dreams. I also assure you that I am the ambassador of goodwill for whatever good thing that you do. Let me challenge you that from today onwards, let us continue to be not only law enforcers, but teachers of virtues and character, service above self, and more importantly, our dedication to honor, integrity, and justice. Ang okasyon ay pinangunahan ni Acting Regional Director, Police Chief Superintendent Dennis Hurilla Peña, kasama sina Regional Chief Directorial Staff Police Senior Superintendent Danilo A. Bautista, Acting Chief Regional Police Community Relations Division, Police Senior Superintendent Abad Hesido Osit, at iba pang mga opisyal ng PNP sa lalawigan. Pinarangalan sa okasyon ng mga natatanging pulis na nagpamalas ng pinakamauhusay na pagganap sa kanilang sinumpaang tungkulin, partikular sa larangan ng Police Community Relations. Isinagawa rin dito ang turnover ceremonies ng Glock 17 Generation 4 pistols at 10 units ng M16A1 rifles. Sa pamamagitan lamang ng pag-iral ng tunay na kapayapaan, maititiyak ang tuloy-tuloy na pagtatamasa ng kaunlaran at kasaganaan sa lahat ng panig ng lalawigan at ng bansa. At sa mas pinahusay na pakikipagtulungan ng mga pulis sa mga mamamayan, maititiyak ang mas maunlad at mas mapayapang bansa. All works and no play makes one a dull boy. Kaya ang pamunuan ng bayan ng Bako magsasagawa ng paliga ng mga laro at kapag laro ang pinag-usapan, mahalaga ang papel na ginagampanan ng referee. Kaya ang pamunuan ng naturang bayan humiling ng referees training sa pamahalaang panlalawigan na kaagad namang tinugon ng huli. Yan ang balita ngayon ni Patty Montales. Matagumpay na naisagawa ang basketball amateur referees training sa Municipal Gymnasium sa bayan ng Bako noong 7 ng Hulyo. Ayon kay Sports and Regulation Officer Junelo Alcuran, ang nabanggit na gawain ay bilang tugon sa kahilingan ni Mayor Reynaldo Marco kay Gobernador Alfonso B. Umali Jr. upang matulungan sila na magkaroon ng sports official sa mga idadaos na paligan ng basketball sa kanilang bayan. Sa kanyang mensahe sa pambungad na programa, binigyang diin ni Mayor Marco na mahalaga ang papel ng referee dahilan sa siya ang nagpapatupad ng alituntunin ng laro. Aniya pa ay inaasahan niya magiging mas maayos ang kanilang mga paliga pag ini-apply ng mga kalok sa pagsasanay ang kanilang natutunan. Ang pinakamahirap, referee. Danas ko yan ng aking kabo. Danas ko yan pinakamahirap. Di ba, Pisan Victor? Referee din po yan. Ang pinakamahirap dito sa ko. Referee. Bakit? Pupurihin kayo pag nanalo, mumurahin kayo pag natalo. Kung hindi sa inyo,
hindi magkakaroon ng magandang liga, magandang laro ang isang upunan. Attitude, behavior, character. Sapagkat hindi lang kayo dapat magaling mag-apply ng mga bagong rules. Tama po? Hindi lang maliliksi ang katawan nyo, mga mata nyo, at kakapagbasig ng mga errors, kundi ang number one, dapat ang number one, ititrain sa inyo. At ititrain nyo yung mga sarili. Kaya ating mga Pasasalamat naman sa pamahalaang panlalawigan at sa mga nakapagtulungan upang maisakatuparan ang nabanggit na pagsasanay ang paabot ni Vice Mayor Frederick Castillo. At sabi nga, maraming salamat sa provincial government for the SCD, Special Concert Division, na pamumuno ni Kuya Ruel, Kuya Robert Mendoza. So dahil sa kanila ay nandito kami para mag-train sa, na alam natin ang problema natin lagi pag may palaro tayo. Problema tayo ng referees, kung saan tayo kukuha, pag minsan si Sir Jenny naglalaba pa, kinukuha na natin dahil wala tayong referee. Si Tutoy, busy-busy doon sa kanyang farm, hindi makaalis. Kailangan natin mag-referee. So dahil po dito, kaya naisipan natin yung programa magkaroon ng training. Para lahat po ng barangay, hindi naman problema kapag may palaro. Bukod sa panibagong kasanayan ang matututunan ng mga kalahok, dagdag din aniya itong hanap buhay sa mga ito na makatutulong sa kanilang mga pamilya. Pinangasiwaan ang pagsasanay ng Special Concerns Division ng Office of the Governor na pinamumunuan ni Roberto O. Mendoza sa pakikipagtulungan sa Basketball Association of the Philippines at sa pamahalang bayan ng Bako. Samantala, umabot sa 45 ang nakapagtapos sa 3 araw na gawain sa ilalim ng pagsasanay ng mga kinatawan mula sa BAP na sina Manny Wab at Andrew Ison. Natapos ang unang pagsusubasta ng mga ari-ariang di natitinag noong Mayo. Masasabing matagumpay ito sapagkat pagsapit ng kaorasan ng pagsusubasta, halos wala nang naisubasta. At dito, napagtanto namin na marami pa rin naman pala sa ating mga kababayan ang law-abiding citizen na nakinig sa paalala ng KPSM sa radyo, dyaryo at telebisyon. Ngayon pong darating na Agosto, muli na namang magsusubasta ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Treasurer's Office at inaasahang bago sumapit ang Agosto, magkukusa ng magbayad ang mga delinquent taxpayers upang hindi na mapasama ang inyong mga ari-ariang di natitinag dito. Yan ang paalala sa balita ni Randy Digma. Kung isa kang delinquent real property taxpayers, abangan ang huling pagsusubasta ng mga delinkwenteng ari-arian sa lalawigan ngayong darating na ika-26 ng Agosto. Ang delinquent taxpayer ay ang mga may-ari ng ari-arian na matagal nang hindi nakapagbabayad ng buwis ng kanilang lupa at gusali o anumang nakatayong istruktura rito kung mayroon man sa tanggapan ng Provincial Treasurer nang may 3 taon na o higit pa kung saan umanak na ng malaking halaga ng penalty o interes ng buwis ang kanilang ari-arian. Pagkatapos ng Agosto, ang huling pagsusubasta ng mga delinkwenteng ari-arian sa taong ito ay sa darating na Nobyembre 18. Sa mga delinquent taxpayer na hindi nais makasama ang kanilang ari-arian sa mga isusubasta sa Agosto, gawin lamang ang mga sumusunod. Bayaran ang amoroso o buwis ang inyong ari-arian bago sumapit ang buwan ng Agosto. Kung isang administrador ang kasalukuyan nakatira sa delinkwenteng lupa, ipagbigay alam agad sa may-ari ang desisyong ito ng tanggapan ng panlalawigang kalihim o di kaya upang mabayaran ang amoroso nito. Kaagad na magtungo sa tanggapan ng Provincial Treasurer sa Kapitolyo o sa pinakamalapit na Municipal Treasurer's Office upang makipag-usap hinggil sa malaking bayarin sa amoroso ng inyong lupa. Kung kayo na may nakabayad na ng karampatang amoroso ng inyong lupa sa oras na ito, simula Enero hanggang Agosto, hindi na po kayo dapat mabahala sapagkat hindi na kayo kasama sa tinutukoy ng panawagang ito. Patuloy naman ang tanggapan ng Provincial Treasurer's Office sa pagbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan sa pamagitan ng paglilimbag ng issuance of notice of delinquency, issuance of warrant of levy, notice of levy distribution at notice of sale in auctions. Tandaan, para sa ikapapanatag ng inyong kalooban, buwis ng inyong ari-arian, kaagad na bayaran. Susunod, Kapitolyo sasailalim na sa bagong information system.
Aplikasyon para sa DOST Scholarship simula na at search for Gintong Kabataan tuloy-tuloy. Tutok lang, magbabalik po ang KPSM, makalipas lamang ang ilang paalala. Kapag tumuloy ang bagyo, nakahanda ka ba at ang iyong pamilya? Alamin ang mga dapat gawing pag-iingat kapag may papalapit na bagyo. Una, makinig sa radyo o manood ng TV at abangan ang pinakahuling balita tungkol sa namumuong sama ng panahon. Alamin kung gaano katibay ang bahay ninyo laban sa malakas na hangin. Patibayin ito kung kinakailangan. Kung ang kinatatayuan ng bahay ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog na maaaring umapaw, tukuyin kung saang mataas na lugar maaaring magtungo kapag lumakas ang ulan o alamin ang itinalagang evacuation site ng konsernadong ahensya ng pamahalaan. Malambot ba ang kinatatayuan ng inyong bahay na posibleng gumuho kapag lumakas ang bagyo? Kaagad na lumikas hanggat may araw pa, lalo na kung malakas ang paparating na bagyo. Magkaroon ng Family Emergency Preparedness Plan upang maging alerto kapag paparating na ang bagyo. Magkaroon ng checklist ng mga dapat ihanda sakaling kailanganing lumikas ng pamilya. Kabilang sa checklist ang imbak na pagkain na hindi madaling masira tulad ng mga dilata, tubig inumin, flashlight, at battery nito, kandila, gamot sa mga pangunahing sakit, at pito na gamit sa paghingi ng tulong. Mahalaga ring i-secure ang mahalagang papeles kapag lumikas. Kapag pumasok na ang tubig sa loob ng bahay, ibaba ang main switch ng kuryente upang hindi abutin ng tubig ang outlet at pihitin ding pakanan ang gasol na maaaring pagbula ng sunog. Matapos na gawin ito, kaagad na lumikas patungo sa evacuation site o mataas na lugar. Ikaw ba'y nag-iisip, nagsasawalang ipunan lang, walang pakialam sa iyong mga kababayan? Okay ka bang pinuno sa iyong nasasakupan? Bakit hindi patunayan? Ipakita nyo sa bayan. Kayo ba'y dumadalo sa mga pagpupulong at mga pagpaplano sa sama-samang paglutas nito? Masdan nyo ang kapaliran, binabang mga barangay sa inyong mga nasasakupan. Kayo ba'y walang pakialam sa pagsasawalang kipunin nyo? Performance nyo ang tatamaan, tatandaan yan ng bayan sa darating na halalan. Kumilos ka na kabayan, malasangin nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong, may pagtugon ka ba? Tubig sa bundok unahin, magsama-samang solusyonan, sakay sunod sa kapatagan. Yan ang sistematikong paraan, solusyon pang matagalan. Okay kung may pundong nakalaan, ngunit kung hanapin pa, dapat magsama-sama muna. Kumilos ka na kanya-kanya iwasan, politika
ka muna'y kalimutan. Magsama-sama muna para sa bayan. Masdan nyo ang kapaligiran. Binaba ang mga barangay sa inyong nasasakupan. Kayo ba'y walang pakialam? Kumilos ka na kabayan. Malasakit nyo ang kailangan sa inyong nasasakupan. Ang tanong, may pagtugon ka ba? Kumilos ka na kabayan. Kanya-kanya'y iwasan. Politika muna'y kalimutan. Magsama-sama muna para sa bayan. Mabilis ang pagbabago ng panahon. Sa isang institusyon, lalo na ang mga tanggapang ang nature ng trabaho ay sa komunikasyon, napakahirap na walang internet o kung meron man ay super bagal naman. Kinakailangan mo pang dumayo sa mga internet cafe kapag nangangailangan kami ng mga pang-footage sa aming mga balita. Kaya laking pasasalamat namin ng mabalitaan namin dito sa Kapitolyo, sasailalim na daw sa bagong information system. Nagbabalita si Beverly Aguila. Sa panahon ngayong ang pag-unlad ng ekonomiya ay nakaagapay sa pag-unlad ng teknolohiya. Mahalagang pagkakaroon ng maasahan at mabilis na palitan ng impormasyon gamit ang makabagong teknolohiya tulad ng cellphone, computer at internet. Ang mga ito ang nagsisilbing pinakamabibilis na paraan upang kaagad na maipaabot ang kinakailangang komunikasyon kanino man, saan mang panig ng mundo na naaabot ng teknolohiya. Ang pamahalang panlalawigan sa pagsusumikap na makapagbigay ng mabilis na sistema ng komunikasyon ay patuloy sa paghahanap ng mga paraan upang magamit ang makabagong teknolohiya para sa mas pinabuting paglilingkod sa mga mamamayan ng lalawigan. Ngayong darating na Agosto, inaasahang fully operational na ang Direct Internet gamit ang leased line technology ng Globe Telecom sa mga tanggapan ng Kapitolyo. Ito ang ibinalita ni Provincial Administrator Nelson B. Melgar sa regular na pagpupulong ng mga hepe ng iba't ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Ayon sa datos na ipinalabas ng Management Information System ng Kapitolyo, ang linya ay may direktang koneksyon sa major internet backbone sa Amerika at Asia para sa episyenteng IP routing. Konektado rin ito sa multiple direct peering sa mga pangunahing internet service providers na inaasahang higit na magpapabilis sa koneksyon ng internet sa loob ng Kapitolyo. Kasama sa serbisyong ito ang pagkakaroon ng direct line gamit ang Cisco Managed Router, 4 Mbps internet bandwidth, web hosting page, email accounts, at domain name registration at usable static IP addresses. Sa kasalukuyan, mayroong gumaganang dual 2 Mbps sa Kapitolyo habang hinihintay pa ang full connection sa direct internet. Inaasahang maikokonekta rito ang mahigit sa 100 internet users sa loob ng Kapitolyo na magagamit sa iba't ibang transaksyon ng pamahalaan sa iba pang mga ahensya tulad ng GSIS, SSS, PhilJeps at iba pa. Sa mga kabataang nagnanais na makapag-aral sa kolehiyo, subalit walang kakayanan ang mga magulang na sila ay mapag-aral. Narito ang pagkakataon nyo. Ang DOST ay tumatanggap na ngayon ng aplikasyon para sa libreng pag-aaral. Alamin natin ang mga rekisitos upang maging kwalipikado sa naturang programa sa balita ni Randy Digma. Maagang ipinababatid ng Department of Science and Technology o DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center na maaari nang makakuha ng application forms mula sa kalang tanggapan at iba pang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan sa lalawigan kaugnay ng 2015 PSHS National Competitive Examination o NCE. Ang PSHS-NCE ay ang pagsusulit ng mga mag-aaral upang maging kwalipikado sa pagpasok sa Philippine Science High School o PSHS. Maaari namang makakuha ng application form sa DepEd Division of Oriental Mindoro, DepEd Division of Calapan City at Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools care of Reverend Father Vicente R. Uy. Ang huling pagsumite ng aplikasyon ay sa darating na Agosto 15, araw ng Biyernes sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center. Ang araw ng eksaminasyon ay sa darating na Oktubre 4, 2014, Saturday.
Sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0918-313-9427, 0933-354-0990, 0927-522-507 at 0919-890-9658. Gayun din, ipinababatid na maaari nang makakuha ng application forms para sa 2015 Science and Technology Undergraduate Scholarships kung saan nahahati ito sa dalawang kategorya, ang Science and Technology Scholarship o RA 7687 at ang DOST SEI Merit Scholarships. Naglalayong itong matulungan ang mga mag-aaral na walang sapat na pinansyal upang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Sa RA 7687 ay ang mga mag-aaral na ang pamilya ay may kabuoang kinikita na hindi tataas sa 156,600 pesos kada taon, samantalang ang DOST SEI ay may kabuoang kinikita na hindi tataas sa 156,600 pesos kada taon. Samantala, narito din ang iba pang mga kwalifikasyon na dapat taglayin ng isang aplikante. Be a member of the top 5% of the regular high school graduating class. Be a member of the graduating class of a DOST SEI identified o DepEd recognized science high school. Be a natural Filipino citizen. A resident of the municipality or city for the last 4 years. Be a good moral character and in good health. And be a qualifier of the 2015 Science and Technology Scholarship Examination. Ang aplikasyon ay nararapat isumite bago sumapit ang ika-22 ng Agosto sa DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Center na matatagpuan sa 2nd floor HM Center Building, JP Rizal Street, Barangay Camilville, Calapan City. Para sa iba pang karagdagang impormasyon, tumawag sa kalagtanggapan sa telepono bilang 043-288-8791. Samantala, muling ipinaalala po na tumatanggap na ng nominasyon para sa iba't ibang kategorya ang komite ng Search for Gintong Kabataan Awards bilang isa sa mga magiging tampok na gawain sa gaganaping 64th Founding Anniversary Celebration ng Oriental Mindoro sa Nobyembre 15. Bukas na at tumatanggap na ng nominasyon para sa iba't ibang kategorya ang komite ng Search for Gintong Kabataan Awards bilang isa sa mga magiging tampok na gawain sa gaganaping 64th Founding Anniversary Celebration ng Oriental Mindoro sa Nobyembre 15. Ang naturang patimpalak na isinasagawa kada 3 taon ay naglalayong kilalanin at parangalan ang mga natatanging ambag ng mga kabataang individual, gayon din ang mga samahan sa pagpapaunlad ng sektor ng kabataan. Para sa individual, nahahati ang parangal sa 5 kategorya. Ang Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Servants. Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence. Gintong Kabataan Awards in the field of science. Gintong Kabataan Awards in the field of arts. At Gintong Kabataan Awards for acts of heroism. Ang kategorya namang Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization ang nakalaan para sa mapipiling samahan o organisasyon. Tatanggap naman ng 20,000 pesos at plake ng pagkilala ang mapipili sa bawat kategorya ng individual at 50,000 pesos at plake ng pagkilala para sa mapipiling grupo ng kabataan. Pinangangasiwaan ang naturang patimpalak ng binuong Gintong Kabataan Awards Committee na binubuo ng mga konsernadong ahensya ng pamahalaan at ng Provincial Youth and Development Council sa pamumuno ni OIC Robert Mendoza. Sa mga inonomina, kinakailangang may edad itong 15 hanggang 30 taong gulang. Natal na residente ng lalawigan nang hindi bababa sa 6 na buwan at kumpletong na-fill-upan ang nomination form na isusumite sa Gintong Kabataan Awards Committee. Deadline ng pagsusumite ng dokumento ay bago o pagsapit ng Setyembre 26 na hanggang alas 5 lamang ng araw na ito. Para sa katanungan at iba pang impormasyon, makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na Municipal Youth and Development Council sa bawat bayan o tumawag sa telephone number 286-7301 o 0917-804-8570. And our quote for the day, nothing is impossible to a willing heart. When the heart desires, there it goes. At yan ang kalipunan ng mga balitang tinipon ng Provincial Information Office. Ngayon po ang edisyong ito ng KPSM ay mapakikinggan na rin sa iba't ibang radio station sa lalawigan.
Sa mga hindi nakapanood ng aming programa ngayon, i-type lang sa YouTube ang Kapitolyo KPSM upang mapanood ang edisyong ito. At abangan po ninyo ang Provincial Information Office o ang Communications and Public Relations Division ng Office of the Governor ay magkakaroon na rin ng sariling website sa malapit na hinaharap kung saan maaari nang maka-access ang inyong mga kaibigan at mga kamag-anak na nasa ibang bansa at sinuman sa buong mundo upang malaman ang mga pinakahuling kaganapan dito sa ating lalawigan. At sa susunod na edisyon, maaari na naming ipaalam sa inyo ang aming sinisimulan ng website ng aming tanggapan. Sa mga opinyon o impormasyon na nais niyong ibahagi, maaari naman kayo mag-log on sa aming Facebook account. Ito po ay binago na. I-type lamang ang Oriental Mindoro PIO. Ako po muli si Fea Aquilizan de Leon sa ngalan ng kapamilya ng KPSM at kabuuan ng pamahalaang panlalawigan. Hangad po namin ang tuloy-tuloy na pakikiisa at pakikipagtulungan ng sambayanang Mindoreño upang manatiling maunlad, ligtas at matiwasay ang ating lalawigan.